Mami Annex, nung magsimula na ang manggagamot na magdasal ng Latin, medyo nahintakutan ako, Mami Annex, dahil nakakaramdam ako ng kakaiba sa aking paligid. Parang ang daming tao pero wala naman akong nakikita. Parang merong akong narinig na hayop pero hindi ko alam kung anong klaseng hayop iyon. Kaya hinayaan ko na lang at nanahimik ako habang nakikinig sa mga dasal ng matanda, Mami Annex. Kaya ay, Laura, hindi maganda ang pakiramdam ko dito. Parang may sumalbahe nga talaga sa anak mo. Nakikita ko na pinaglalaruan ang anak mo. Matagal mo na ba itong kakilala? Kailan ba siya nagsimulang magbigay ng kanyang kakanin para sa anak mo? Ay, kung matagal na ito, nakakatakot ito. Dahil yung nakikita ng anak mo na tao o matanda na kumahawak sa kanyang binti o paa ay isang espiritu ng ahas na ginagamit nila para makuha yung espiritu ng anak mo. Laura, kailan ba nagsimulang magbigay ng sapin-sapin o biko yung matandang iyon sa anak mo? Dahil kung matagal na siyang nagbibigay, baka hindi na natin maagapan. Kailan? Ha? Laura, baka magawan pa natin ng paraan. Kasi ang nakikita ko dito ay manlalaway ang naglalaro sa iyong anak. Ha? Nakakatakot naman. Bakit ang anak ko? Mabait ang anak ko. Walang inagrabyado kahit sino. Bibo ang anak ko. Wala siyang inaaway o wala siyang sinaktan. Lalo na yung apo niya, hindi niya yun kaaway, kalaro yun ng anak ko. Nagsimula siyang magbigay ng sapin-sapin o biko ng anak ko noong lumipat sila dyan, mga 6 na buwan na silang nagtitinda dyan sa may palengke. Simula noon naging kaibigan na ng anak ko yung apo niya. Pero hindi ko talaga maintindihan bakit niya gawin iyon. Anong dahilan? Diyos ko. Ay, sino bang tinutukoy mo na nagbigay ng sapin-sapin at biko ng anak mo, Laura? Sino? Ay, Eugene, hindi pwedeng banggitin iyang pangalan niya. Ay kasi, pag banggitin yung pangalan na tinutukoy ni Laura, ay malalaman nila na nagpapagamot kayo. Hindi pwede baka kontrahin nila, mas mainam ng tahimik tayo. Laura, ay huwag mong banggitin ang pangalan niya ha. Hayaan mo lang na yang nasa isip mo kung sino yung pinaghihinalaan mo. Kailangan nating hindi banggitin yung pangalan ng taong nanalbahi sa anak mo. Naintindihan mo ba, Laura? Opo, naintindihan ko po. Pero Tia Mayla, tulungan niyo naman ang anak ko. Sana may paraan pa para maligtas yung anak ko sa bingit ng kamatayan. Maawa po kayo, Tia. Tulungan niyo po ako. Tia Mayla, anong ibig sabihin ng manlalaway? Delikado po ba ang mangkukulam ng manlalaway? Tia? Ay, ang manlalaway, sila yung mangkukulam na gumagamit ang laway nila para makakulam. Kung wari, may niluluto silang pagkain o yung kamay nila nilagyan nila ng laway at nahawak sila sa iyo na meron yung dasal sa kanilang ritual ay
doon na makakaepekto sa inyo ang kanilang laway. Dahil Lunes, Martes, Biyernes, nagdadasal yan sila sa kanilang altar ng dilim. Yun ang manlalaway. Kaya mag-ingat kayo sa mga taong makapalibot o makahalubilo nyo dahil hindi ninyo alam kung anong kapangyarihan meron sila. Kaya yun ang humirida o kumulam sa iyong anak, Laura, ang manlalaway. Ha? Manlalaway? Si manlalaway pala ang matandang yun. Diyos ko, ano bang dapat gawin siya para maputol yung sumpa o kulam para sa anak ko? Gusto kong bumalik ang sigla ng anak ko, Tia. Tia Myla, tulungan mo ako. Paano ba putulin iyon? Maawa po kayo. Ay, makinig kang mabuti. Dahil ito, minsan ko lang sasabihin, Laura. Bumalik ka sa lugar kung saan naroon yung tindahan ng matanda na pinaghihinalaan mo na gumawa ng kasalbahian sa iyong anak, Laura. Ito ang gawin mo para maibalik mo sa kanya ang laway. Gumawa ka ng kahit anong paraan galing sa iyo para maibalik mo lang ang laway na kanilang inilagay sa iyong anak. Sabihin mo lang doon sa gamit na iyong ibibigay sa matanda na may laway mo. Sabihin mo lang na ibinibalik ko na ang laway. Kaya pag naibalik mo na ang laway, 100% gigising ang anak mo at parang walang nangyari sa kanya. Kaya kailangan mo nang gawin iyan as soon as possible. Madaliin natin ito. Baka maging huli na ang lahat. Laura, magagawa mo ba iyon? Ha? Laura? Madali lang palang gawin. Ibabalik lang pala ang laway na inilaway niya sa anak ko. Ganun lang pala yun. Madali lang pala. Ay, hindi ganun yun kadali. Hindi ganun yun kadali. Wais ang mga mangkukulam. Kaya dapat mong gawin iyan as soon as possible, ha? Laura? Sige na. At malalim na ang gabi, dito na lang kayo matulog. Sige na. Tia Myla, paano kung nabigo ako? Paano kung hindi ko mabalik sa kanya bukas yung sumpa na ibinigay niya sa anak ko? Anong mangyayari sa anak ko? Tia, tutulungan mo ako. Bigla akong kinabahan. Baka hindi makayanan ng anak ko. Paano kung hindi ko maibalik, Tia? Kung sakali man na hindi mo maibalik bukas, wala na tayong magagawa kundi ang pagdarasal sa Diyos. Dahil siya lamang ang higit na nakakaalam kung ito ang paraan na kukunin niya ang anak mo, ay ipaubayanan natin sa Diyos. Pero Laura, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung hindi mo man maibalik, ipaubaya natin sa Diyos ang lahat. Huwag kang bibitaw sa iyong pananampalataya sa Diyos. Basta gawin mo lang kung ano ang nararapat at karapat-dapat para sa anak mo,
Laura, huwag ka munang mag-isip ng ganyan. Sige lang Laura, dahil sasabay ako sa inyo bukas sa pagputok ng araw. Aalis agad tayo dito, papunta ng hospital at ikaw naman ay papunta doon kung nasaan yung talipapa na pinagtindahan ng matanda at yung tindahan mo, kailangan mo ding buksan para hindi maisip ng matanda na ikaw ay talagang namomroblema kasi masaya ang kanilang pakiramdam kapag nakikita nilang malungkot ka. Kaya huwag mong hayaan na lupigin ka ng iyong nararamdaman dahil kasiyahan iyan ng mga masasamang elemento o masasamang tao, lalo na ang mangkukulam. Naintindihan mo ba ako, Laura? Kaya huwag kang mapaghinaan ng loob. Kailangan lakasan mo ang iyong loob. Sabayan mo ng pananampalataya sa Diyos. Sige na, magpahinga na tayo para maaga tayong magising bukas. Na, kumain na ba kayo bago pumunta dito? Tiya, kumain na ho kami. Huwag ho kayong mag-alala. Salamat ho. Na siya, sige, magpahinga na kayo. Eugene, Ay, nandito lang ako. sindihan mo muna tong kandila nang magdasal ako bago tayo magpahinga. Para walang masasamang elemento na papalibot sa atin. Sindihan ko na, Tia Myla. Sancte Angele, custodes nostre, defendet nos in proelio, et non periamos in tremendus iudicio. Amen.